Hi guys, welcome back. Andito kami ngayon sa Corsica, France. Kung saan meron lang tayo ngayong 2 hours na break time kaya maglalagalag tayo today for today's video. So hindi ko alam kung saan ako papunta kasi first time ko ngayon dito sa lugar na to. At mainit din pala sa lugar na to. Parang medyo ibang level lang ng konti sa Pilipinas. Kasi nasa Mediterranean nakalocate tong Corsica, France. And then yung pera nila dito, syempre nasa France tayo, euro yung pera nila. And which is wala tayong euro ngayon dahil kababalik lang natin, wala pa tayong pera. Kaya hindi ko alam kung makakabili ako today ng souvenir. So, etong pinasok ko na to, akala ko souvenir shop. Yung pala, nagulat ako kasi palengke siya, malapit siya sa port side. So, ayan. Ang daming mga paninda dito. Ang daming mga keso. Kaya pala medyo mabantot kasi maraming keso na tinitinda dito. Tapos parang mga tapa, mga ganun. Siyempre naghahanap ako ng mabibiling souvenir kaya naman mag-iikot-ikot ako ngayon. And siyempre meron din silang ganito, mga wines. At alam nyo naman kilala ang France pagdating sa mga wines, lalo na yung mga galing Bordeaux, France. And syempre pag Pasko, palengke pa rin. Katulad nito may mga nagtitinda ng mga organic na honey. Ayan. Tapos dito naman sa side na to may mga nagtitinda ng cheese. Iba't ibang klase ng cheese. Tapos ayan o, mga hard cheese. So ngayon, tutungo na tayo dun sa may city center nila. Hindi ko alam kung makakarating ako ng city center kasi first time ko dito, wala akong idea kung paano pumunta. And tinatry kong i-Google Map, nakalimutan ko wala nga pala akong SIM card pa. Hindi pa ako nakakabili ng SIM card kaya wala pa akong internet. So ayan, mga salami, oh, nakita nyo yan. Ganito lang yung palengke nila, ang linis. Kaya ang gagawin ko ngayon, susundan ko lang kung saan pupunta yung ibang mga turista kasi etong mga to, feeling ko galing to sa kabilang barko kaya mga turista din yan. Ayan, parang eskinita to paakyat. Kung mapapansin mo, parang ang simple lang ng lugar, malinis, maganda, tapos yung kulay ng building, tapos yung design, kakaiba. Hindi siya yung parang typical na parang syudad, parang ganun. And then napunta ako dito sa bilihan ng souvenirs, pero wala akong nakitang gusto kong bilhin. And hindi ko alam kung sino tong nasa monument na to, kung anong meron dito kasi ang daming mga turista na pumupunta, nagpi-picture taking, tapos binabasa yung nakasulat dyan sa bato. Hindi ko naman maintindihan kasi French yung nakasulat. Hanap tayo ulit ng mabibiling fridge magnet kung meron tayong makikita. May mga local delicacies and local wines din sila dito. Ayan. So wala rin ako makitang ibang interesting na fridge magnets.
Since mag-isa lang ako at wala akong kasama, ang bilis ko lang din maglakad-lakad, mag-ikot-ikot. Mahirap din kasi minsan pag may kasama kang iba, may kanya-kanyang gustong tingnan, ganito ganun. Kaya minsan ang hirap mag-decide kung saan kayo una pupunta, tapos ang ending mauubos lang yung oras nyo kakaikot-ikot. Katulad ngayon, inuubos ko lang yung oras ng break time ko kay ikot-ikot. Tapos kung meron ako makitang souvenir na gusto kong bilhin, ganun lang, bibiliin ko. Tapos babalik na rin ako ng barko para makapagpahinga pa kasi may trabaho pa rin hanggang gabi. Ang simple lang ng mga design ng mga buildings dito. Katulad niyan, parang local court nila. Tapos, eto naman sa right side, simbahan pala to. Ayan o, lumang-luma na yung style ng building. Tapos yung kulay niya, di ba? Kakaiba. Tapos, etong isa, museum pala to. Ayan. Kaso, may admissions nga lang. Bukod sa kulang yung oras natin, wala rin tayong euro kaya wala tayong oras para pumasok dyan. And then mostly bukas yung mga shops dito, tapos mga kainan. Ang cute ng shop na to kasi ang daming mga interesting stuff sila na tinitinda. Kaso nga lang mga luma na. Ayan, parang mga second hand. Mga laruan. Tapos parang feeling ko yung iba mga matatagal na parang antique na yung datingan. Parang ganun. May luma pa silang telepono. Tapos yung mga pang-display na ganyan. Medyo creepy nga lang. Pero interesting. Kaya dito na ako nakabili ng fridge magnet and nag-decide na ako na babalik na lang ng barko pagkatapos ko bumili kasi para medyo makapagpahinga pa ako. May oras pa ako. So pabalik na ako ng puerto. Nadaanan ko ulit tong palengke dito sa gilid ng pinasukan ko kanina. So ayun na nga at hanggang dito na lang yung gala natin for today's video and magpapahinga pa ako. Siguro pagdating ko ng barko may mga 30 to 45 minutes pa akong ipapahinga. Kaya naman, thank you for watching and see you again. Bye! And please don't forget to subscribe. Ingat kayo. Bye!